requested. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of October. For your personal reading, kindly send me a direct message. Kamusta mga Leo? Let's see kung ano meron. Kaperahan, kabuhayan, love life, negosyo, relationship, family. Let's see. Kaibigan, mga network. Let's see, Leo. Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of October. Tingnan natin. Collective energy ng ating mga Leo, please. Collective energy ng ating mga Leo, please. Collective energy ng ating mga Leo. This is a Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus collective bonus reading for the month of October. Anong meron? Tignan natin. May bago ba? O paulit-ulit lang. Ingat sa mga scammers, ang nag-iisang account ng Mystic Siren ay Kai Angeles 11. Any account messaging you other than Kai Angeles 11, please ignore. Alrighty? Leo. Woo! Victory. Okay. Okay. I feel masyado kang naging focus sa kabuhayan, kaperahan, hinabol mo, you chased money, you chased success, na nakalimutan mo ang pamilya, relationship, okay, masyadong naging busy. Pero this is yung karaniwang katwiran na yung pag-overtime, too much, spending time sa work, ay para naman din sa trabaho or sa loved one. Because hindi ka kontento kung ano man yung meron ka. Kaya sabi mo, walang ibang paraan but to give more time sa nagdadala ng kaperahan, kabuhayan. Okay? May confusion here, overthinking, and broken heart energy para sa ating mga feminine. Sabi ng mga Leo, this is not a very Leo energy. You feel insecure about something. You feel insecure about this relationship na tama ba? Tamang decision ba na magstay dito? Ano ba yung plano? Paano ba ito magiging maayos? Someone feels na wala namang full commitment o totoong promise about this connection. Every time na lang daw na kailangan pag-usapan ng relationship na to. Bakit daw kailangan magalit? Especially yung masculine. Bakit daw laging nami-misinterpret? Na parang same old issue yung napagtatalunan na wala namang perfect. Nagkakaroon talaga ng problema. But this kind of issue na parang from day one, mukhang isa lang ang pinagtatalunan nyo. Na hindi na kayo nakagraduate sa, nadadagdagan ng problema, nadadagdagan yung pagtatalo, but walang nare-resolve. And that is very unhealthy kasi yung foundation ng healthy relationship dapat nagsisimula sa communication and meeting each other halfway, understanding ano ba talaga yung nakakasakit sa iyong person. Okay? I feel, recent past, nagkaroon kayo ng kasunduan na tapusin na to at mag-focus sa self-love, healing, at kung may mga kinoconsider na hindi kayo agad-agad makapaghiwalay or hindi nyo talaga totally makat yung connection, like maging magkaibigan or maging civil kayo sa isa't isa. It could be like magkasama sa work or baka mag-asawa or nagiging civil na lang but yung passionate energy para sa isa't isa parang namatay na fire extinguisher na. Okay? Whew, what's this? The feminine in this connection feels like kaya daw hindi makapag-commit ang masculine is because may hang up sa past or meron pang ibang nagugustuhan ang kanyang masculine at sobra-sobrang nasasaktan si feminine na meron daw pinagbibigyan ng atensyon, pagmamahal or paghanga ang kanyang masculine. Hanggat kayang i-avoid ng conflict, in-avoid naman. Pero parang ang bigat ng sitwasyon at talagang nagde-decide na kayo kung tatapusin na ba talaga to totally. Mag-aarkila ka na ba ng bulldozer para tapusin na to. Okay? The feminine in this connection feels like it would be best na parang to take a leap of faith already, pero pinag-iisipan na niya. Kumbaga, isang bulati na lang yung pumipirma and parang gusto na niyang mag-start over, na pipiliin niya ang kanyang sarili at ang kanyang peace of mind. Wow! Perfect! I love that. Okay? Mental clarity and stronger connection with your intuition, the purple crystal, amethyst. Okay? Self-love to heal your emotional wounds at para magkaroon ng harmony, makatulong sa harmony sa situation to.
Madagascar rose quartz, the pink crystal. Okay? Protection crystal, black tourmaline, and the evil eye bracelet. Okay? Lahat ng crystals natin, authentic, cleansed, and blessed by an enlightened guide. Okie dokie, PM me for the crystals. So, in the past, nagkaroon ng paulit-ulit na reconnection, reconciliation, sinubukang ayusin, may effort, but it feels like yung effort ng masculine parang hindi totoo. It's either sa una lang nag-e-effort, pagdating ng ikatlong araw, bumabalik sa dating ugali. And it feels like, sabi ng feminine, parang pinaglalaruan lang ang emotions niya ng masculine. Recent past, nagkaroon ng energy of so much betrayal. Someone feels so hurt na parang hindi na niya kaya ng isa pang betrayal. Okay? Parang sobra-sobra na. Sobra-sobra na. Maraming plano about pag-ibig, about long-term plans, and it feels like gumuho na ang lahat, na wrecking ball na. Eh, baka hindi mo na kailangan ng bulldozer. Alrighty, so, may prayers and manifestation here. Kahit sobra-sobra nang nasaktan, especially I feel, no, this is more about the feminine energy, na kahit sobra-sobra nang nasaktan si feminine, iniisip pa rin niya na, Lord, ito na ba yung last chance? O bibigyan mo pa ng 1-1 final? But it feels like the masculine is very stubborn. Walang mali sa kanya. Orte-orte lang ng feminine na yan. Nireregla lang niya. Tinotoyo. Okay. Concentrated daw ang toyo. Very promiscuous ang energy ng masculine na nagseselos lagi si feminine. Na parang lahat na lang ng dumaan, maputi, malaking dibdib, makinis na hita, tinignan. Okay? Social media, addiction sa social media, pag-view ng ibang account, pag-puso, pag-comment, pag-message. For some of you, merong like porn addiction, okay? Na-hurt yung feminine sa connection na to. Sabi niya, parang hindi siya yung gusto ng masculine. Sobra-sobra siyang nasasaktan. Okay? Your person. Nagpapakiramdaman kayo kung ano yung susunod nyo na plano. May chismis, may mga sikretong na-reveal, at habang tumatagal ang sitwasyon na to, parang mas lalo kayong nagkakasakitan emotionally. Okay? Parang may emotional abuse dito. Someone is hindi matigilan ang pag-open sa ibang options, paghanga sa iba, pagiging promiscuous, you know, na nagdadala ng confusion dun sa feminine or dun sa person na totoo naman yung love sa relationship na to. So I feel, Leo, you're manifesting something na bagay na gustong-gusto mo. Someone and something you feel as your wish fulfillment. Meron kang isang sitwasyon or taong gustong ipaglaban. Okay? Gusto mong kausapin, madaliin ang sitwasyon at i-heal ang situation na to. Until the end of the year, I feel magkakaroon ng pag-uusap. Meron kang gustong kausapin tungkol sa long-term plans, bata, meron kang gustong balikan, this is a situation na parang nalatagan na naman ng long-term plans. Bahay, plano, bata, okay? Or isang sitwasyon na dapat nagkaroon na ng family, o may planong family, or may family ka na gusto mong balikan. But right now, sabi ng mga Leo, atras abante kasi iniisip niya kung tatanggapin ba ng person na to ang kanyang love offer. Okay? The courage to do yung mga minamanifest mo, and for good luck, the orange crystal, carnelian. Meron din tayong combination of love and money. Okay? So for now, maraming confusion, nagkakasakitan because of someone feels so unloved and so not secured about sa love na ino-offer, especially nung masculine. The masculine, masyadong maraming options, masyadong malikot ang mata, masyadong maraming gusto.
wala akong nararamdamang security sa connection na to. Ang hirap din kasing sabihin na kailangan nyo mag-usap. Because ang nakalagay na energy dito, every time na lang nakakausapan ni feminine si masculine. Masculine, mahal mo ba ako? Ang sagot ni masculine, yes. Ako na ba gusto mo? Sagot, yes. Magfa-family ba tayo? Yes. May long-term plans? Yes. Pero mukhang walang natuloy doon. And the feminine feels na parang hindi naman committed sa kanya si masculine. Na hindi rin naman sigurado sa kanya si masculine. So, sobrang nako-confuse si feminine. Ano ba talaga yung totoo? Sabi mo, masculine, mahal mo ko. Sabi mo, may long-term plans. Sabi mo, ganito yung plano, may bahay, masaya, ganito, mamamasyal tayo. Pero bakit walang nangyayari? Bakit parang there's still someone na gustong-gusto mo? There's like, the feminine doesn't feel loved and secured about this connection. Sobrang tinatamaan din yung self-worth ng feminine. Alam mo, for some of you, may sadista energy dito na parang for the love of ego, sinasaktan si feminine na parang may battle of, parang may power, ano yun? Parang power play ba tawag doon na parang, mas may hold ako kay feminine. Pagsasalosin ko nga to. Okay? So, you might be dealing with a Aqua, Pisces, Leo, Aries, Libra, Gemini. There. So, pag-usapang mabuti, but feminine, kung hindi mo makuha yung honesty and authenticity sa yung masculine, mag-decide ka na. 'Di ba? Kasi kung sasabihin mo, pabili po ng ng original na bag, tapos binibigyan ka ng ng pangtiyangge, alam mo namang peke, 'di ba? Ba't mo pabibilin? You walk away. Hindi tama yung store na pinuntahan mo, hindi tama yung binibili mo. If you don't like it, don't buy it. Bakit you're still giving your time, paying attention, di ba? You're investing too much sa isang love na hindi naman sigurado at invested sa'yo. Masasaktan ka. Masakit na masakit. Talaga naman. Alright? So, decision, free will, hopefully, ang ating November reading ay better. Okay? And that will be the Leo reading for the month of, a bonus reading for the month of October. See you again in a few days for your November reading. Bye-bye, Leo.